Hi! Kakalabas ko lang ng office. Hindi ako nakaalis ng 3:45. Past 4 o'clock na. So ayan. Mabilis na tong lakad ko. Hopefully, walang delay sa trains. Medyo mabagal ang araw na to kasi ang daming balita dun sa mga nagsipag-resign na mga empleyado. Ang dami nila. Yung iba syempre somehow naging malapit na sa'yo, tas malalaman mo na ayun, 3 weeks na lang sila, paalis na pala sila. Ay. Ito na ako, malapit na ako sa train station. See ya! Hey guys! Kumusta kayo? Bago pa dumilim ulit dito sa balkonahe. Yan, mag-vlog na tayo para may mai-content ako. May mai-upload ako kahit man lang delayed. Kasi kahapon dapat ako nag-upload, diba? Sa mga regular viewers ko. And so, today is Monday. And kakatapos lang ng duty ko. In fact, mag-aalas 5 na. 4 o'clock log out na ako. Kaya lang, ang dami pang humahabol na mga emails, na mga tasks. And para hindi tambak yun for tomorrow, yun. Ginawa ko na lang din. Kaya eto, mag-aalas 5 na. Sarado ko lang ng laptop. In fact, hindi ko pa siya sina-shutdown kasi baka meron na namang humabol. Yan. So, ano nga ba pwede nating i-vlog ngayon? Dito sa New Zealand, may mga holidays na pwede nyong i-search sa internet. Like, for example, October 28 is Labor Day. Natatandaan ko last year nung dumating kami, yung Labor Day, namasyal kami sa Cornwall Park. So, yung Cornwall Park na yun is parang yun yung isa sa mga destinations na mga namamasyal kasi nga may cherry blossoms, kuno, yan. Actually, kahit hindi ka magpunta doon kasi madami talaga dito sa New Zealand, yung mga nakakalat lang na mga puno na pink yung mga flowers nila. So, hindi mo na kailangan pumunta pa ng Cornwall Park. Kaya lang, syempre, kung yung intention nyo is talagang sobrang dami ng puno na cherry blossoms, diba? So, nasa sa inyo yun. Pero, kami this time around, hindi na kami nagpunta doon kasi nga, yun, medyo nagsunod-sunod yung mga lakad namin. So, going back to the topic on holidays dito sa New Zealand, malaking bagay dito ang work-life balance. Ibig sabihin, kapag holiday, importante na ma-avail mo talaga yon. To such a point na yung boss mo pa mismo ang magpupush sa'yo para mag-leave ka, para gamitin mo yung leave mo, leave balances mo. Like for example, this time around kasi nga, magpapasko na naman, malapit na ang December. And so as early as now, may mga announcements na dinidistribute sa bawat teams na i-avail yung mga leave balances. Kasi actually, isa yun para isang strategy yun ng not only government, but all types of employer, even sa private sectors. Kasi nga, makakatipid sila. Instead na yung leave balance mo na yun is bayaran nila sa'yo kapag ka nag-resign ka. Kasi na-accumulate yun eh. So, instead na i-encash yun sa'yo, at the end of your employment, kunyari, you decided to resign. So, di ba, mas kukunti na lang yung babayaran nila sa'yo, encash nila sa'yo kung kukunti yung leave balance mo. Kaya sa amin, actually sa government, ang strategy nila, hindi talaga sila nagli-leave kasi nga, di ba, since hindi naman ganun kahigpit yung oras, usually hybrid and then flexi timing.
So, yung mga tao, hindi sila nagli-leave unless talaga kailangan. And then, meron ding sick leave na pwede mo rin i-avail at anytime na, kunyari, gusto mong gamitin yung sick leave mo, diba? So, hindi naman requirement na may kailangan kang medical certificate para maka-avail ng sick leave mo. So, kung masama yung pakiramdam mo, then you go for sick leave. Yan. So, time of the year na naman na kailangan mag-leave. Kami, like for example, pinupush kami as much as possible during Christmas holidays. Since nakasarado ng 2 weeks ang mga offices, pinupush kami ng 2 to 3 weeks leave applications. So, pero ako, hindi ko siya i-maximize ng 3 weeks. Although meron akong, baga, sapat na yung allocation ko for those days. Kasi, masyadong mahaba. Even though naka-school break yung mga bata nun, masyadong mahaba para sa akin yung walang ginagawa ng ganun katagal, ng 3 weeks. So, hindi naman kasi kami magta-travel. Dito lang din naman kami sa bahay. So, for sure, mamamasyal lang dyan sa tabi-tabi, di ba? So, hindi ko siya i-maximize ng 3 weeks. Pero, most probably, siguro mga 10 days, kanyan. 10 working days, excluding, syempre, yung mga, tawag dito, yung mga weekends. So, mahaba na rin yun. Okay. So, ayun, dito, ang leave applications, ang employer mo pa mismo ang magpupush sa'yo na gamitin mo siya. Unlike sa ibang bansa, sa Pinas, or sa pinanggalingan namin sa UAE, parang there are times mafe-feel mo na parang kailangan mong i-justify na magli-leave ka. Although, not necessarily na magsasabit ka ng justification kasi meron naman talagang allocation ng annual leave. Like, for example, sa UAE, merong 1 month paid vacation leave allocated sa'yo. Tapos may free tickets ka pa nga, airfare tickets. And, ayun, nasa sa'yo kung gusto mong umuwi. And kung yung kumpanya is medyo malaking kumpanya at malakas kumita, ang ginagawa nila, ini-encash nila yung leave, yung airfare tickets ng mga empleyado, gaya ng kumpanya na pinanggalingan ko. So, maganda siya. Pero yun nga, the only difference is that during your holidays, kunyari, annual leave ako, even if magta-travel ako ng Pinas during the time na nasa UAE ako. Parang hindi ka nakabakasyon kasi every now and then makakatanggap ka ng emails requiring you to reply, makakatanggap ka ng mga utos requiring you to complete. And syempre kung nakabakasyon ka, di ba, malaking hassle yun kasi hindi ka makakapag-focus sa bakasyon mo kasi mas stress ka, di ba? Natapusin yun to be able to spend time with your family kasi syempre hindi naman unlimited yung stay mo sa Pinas, kunyari, di ba? So, dito sa New Zealand, hindi yun pwede na habang nakabakasyon ka, nagtatrabaho ka. Malaking bagay yun na yung pahinga mo, na talagang genuinely, pahinga mo talaga siya kasi hindi ka required na sumagot ng emails, magtrabaho during your holidays. So, hindi siya ganun ka-pressure, hindi siya nakaka-pressure. Especially kung lalabas ka ng bansa kasi hindi talaga siya allowed at hindi mag-work ang domain mo. Kunyari, nasa back office ka. Kunyari ako, magta-travel ako ng ibang bansa, even Australia or Pinas or UAE or kahit anong bansa, hindi ko pwedeng basta-basta dalhin yung laptop ko nang walang permission ng management sa government. Kasi nga, risk yun ng, syempre, ng, diba, ng hack.
So, kung gusto mong magtrabaho during your leave vacation, pwede naman, pero kailangan mong i-apply yun ng permit sa government. Kasi nga, syempre, kumbaga magbabayad ng tax ang kumpanya on those times na makikita na nag-work ka. So, at the same time, syempre, bibigyan ka nila ng access sa bansa na pupuntahan mo. Kasi hindi aandar yung emails mo, yung mga domains or platforms na ginagamit mo sa work mo dun sa bansa na pupuntahan mo kung walang permission from the government or from your IT. So, ganun dito. So, malaking bagay dito yung bakasyon ka is bakasyon talaga, hindi siya yung half bakasyon, half trabaho. So, yun. Na-share ko lang kasi kanina naka-receive na naman kami ng reminder na mag-file na ng leave applications namin. Actually, nag-file ako ng 1 day for October 25 kasi yung 28 Labor Day siya, so holiday siya. So, 4 days straight na wala akong pasok kasi nga yung Saturday, Sunday is weekend, so naka-4 day. Kumbaga, nakadugtong siya ng 4 days. So, mahaba-habang pahinga. And para na rin din makapag-spend ng quality time sa mga bagets natin. So, ayun lang. Ano pa nga ba? Maikwento ko lang din pala, actually, dun sa mga nagbabalak na mag-apply ng trabaho dito, napansin namin na mataas ang demand sa mga teachers. So, yung friend namin, nakakuha na siya ng trabaho. Actually, 3 days pa lang siya dito, meron na siyang interview. Tapos sunod-sunod yun, and in a span of parang 1 week lang, may work na siya, nakapagpirma na siya ng kontrata. After 2 or 3 weeks yata, nakapag-sign na siya ng kontrata niya. So, mag-start na siyang mag-work as teacher. Diba? So, doon sa mga nag-aim or nag-dream na makapagtrabaho dito as teachers, madaming hiring dito sa New Zealand. Check nyo na lang yung SIC.com kasi I'm sure makikita nyo yung qualifications na hinahanap nila. And kung isa kayo doon, then good for you, diba? At least may chance ka na makapag-migrate dito sa New Zealand. The only thing is, syempre, yung pathway mo. Ano bang pathway mo para makapunta ka dito? Kasi it will be challenging na makahanap ka ng work from kung nasa ang bansa ka ngayon, papunta dito sa New Zealand, kung yung hanap mo is accredited employer. So, malaking challenge yun kasi syempre dito sa mismong New Zealand, marami na rin mga applicants na qualified rin to apply as teachers. So, kasi hinahanap talaga dito yung valid and legal rights to work in New Zealand. So, yun. Doesn't matter kung ano yung legal rights na yun. Pwedeng partner of a resident, open work permit, gaya namin, postgraduate work permit, kahit anong legal rights to work in New Zealand, pwede yan. So, makikita niyo sa SIC.com yung mga available at saka mga in-demand jobs dito sa New Zealand. And merong filter doon kung gusto niyo mahanap. Kung kunyari ang destination na aim ninyo is dito sa Auckland, then i-filter niyo yung Auckland para makita niyo yung mga available jobs at this time na hiring dito sa Auckland mismo. So, ayan. And by the way guys, malaking factor yung location mo pagka nag-apply ka sa isang trabaho. So, anong ibig kong sabihin doon? For example, ang location mo is nasa Auckland ka, and yung in-applyan mong trabaho is nasa Auckland rin, eh syempre, ang Auckland is malaki rin siya.
Meron siyang east, west, north, south. So, by this time na kung nanonood kayo ng mga vlogs ko, by this time alam niyo na kung gaano kalala ang traffic dito sa Auckland. So, kapag ang employer is naghahanap ng empleyado, ng aspiring candidate, kino-consider nila yung location or address ng empleyado. Kasi syempre, kung malayo ka doon sa opisina or doon sa work location, less priority ka. Kasi mas gusto nila na mas malapit yung empleyado doon sa work station niya or doon sa office nila. Kasi as you know, malaki talaga ang traffic issue dito sa Auckland, and it's already been years bago pa kami dumating dito. Many years ago, ganito na ang kalala ng traffic dito sa Auckland. And so, ayaw ng mga employers na mahirapan, syempre, yung mga empleyado to travel that far and that long. For example, ako, kung by car ang work location ko is 30 minutes lang kung walang traffic. Pero kapag traffic, umaabot ako ng 1 oras. Kotse yun, ha? So, doble yung biyahe. Ibig sabihin. Tapos, kapag nag-commute naman ako, 1 hour and 20 minutes. Kasama na dun, syempre, yung lakad. So, kapag hindi available ang trains, kasi may mga times talaga na hindi nag-ooperate ang trains. Like, for example, Christmas seasons, yan, hanggang January, mahaba yung time dyan na sinasarado yung mga train stations. So, ang option mo lang is bus. And kapag bus, panigurado talaga na parusang hapon, ika nga. Kasi, kung ang travel time ko from bahay to office, including lakad, kung commute yun by train, syempre, 1 hour and 20 minutes. Kapag nag-bus ako, kasama na ang lakad and waiting time sa bus. It will take me 2 hours. Papunta pa lang yon. So, ibig sabihin, papunta at pauwi, 4 na oras ang mawawala sa akin. Mahirap ang biyahe dito on peak hours. So, ina-avoid nila yun kasi syempre, the tendency is hindi tatagal ang empleyado kasi syempre once na nahihirapan na siya sa biyahe, mag-quit na lang siya. And ako, kaya ako tinanggap yung work na to despite the location kasi nga dream sector ko talaga ang makapagtrabaho sa government. And besides yun nga, aware kasi ako na nung na-offer sa akin yung role, nakita ko yung job profile na later on ma-offer talaga sa akin yung hybrid and yung flexi timing. So, nag-okay na ako dun sa job offer. So, and yun nga, even naalala ko nung time na may mga roles kami na open and hinahanap namin yung candidate suitable dun sa mga positions na open sa amin, and madami akong nakausap na sila mismo tumatanggi sa trabaho kasi nga ayaw nila. Like for example, nung sinabi ko yung location is Manukau, dun sa part na yun kasi sobra din ang kalala ng traffic, sobrang lala doon. So madaming mga applicants ang tumanggi despite na maganda naman ang sahod. Tinanggihan nila, ayaw nila kasi yun nga, masasayang daw yung oras sa travel unless daw kung work from home. Pero hindi kasi work from home yung role na open at that time. So, tinatanggihan nila, ayaw nila. So, I think it took us around 4 months para mahanap namin yung right candidate for that role. Yun. So, ayun, malaking bagay talaga ang location mo. So, if I were you, kung pupunta ka dito sa New Zealand, maghanap ka muna kung saan ka magsisettle na bahay bago ka maghanap ng work. Para, kumbaga,
hindi ka na mahirapan sa pag-a-assess kung kakayanin mo ba yung biyahe dun sa pupuntahan mong work, or you think na kumbaga maaksaya yung panahon mo on that, diba, on the travel distance, on the travel time. For example, ako nung time na, diba nabanggit ko na recently na yung dahil sa organizational reset, lahat ng mga empleyado, maraming mga empleyado naghahanap ng ibang work. And isa na ako doon na nag-try din ako na mag-apply. Meron akong isang in-applyan na ang ganda ng sahod niya. So, na-attract ako immediately. Tapos, ang problema, yung location niya, alam kong malala yung traffic doon. So, tumawag sa akin. And, syempre, bago pa tumawag sa akin, nakita na syempre ang CV ko, ang resume ko. So, ang unang tinanong sa akin, saan ang address ko? And nung nalaman kung saan ako nakatira, immediately, nag-apologize na sa akin ng recruiter kasi yun nga, ayaw daw niya na mahirapan ako sa biyahe. So although malaki yung offer, malaki yung sahod, both ways, nag-agree ako na wag na lang mag-proceed kasi ayoko rin na mahirapan na ganun kahaba yung biyahe. And at the same time, siya mismo nag-apologize siya na yun nga, hindi daw kasi niya alam na yung address ko is dito. So, masyado daw malayo dun sa location ng office. So, yun lang guys. I hope this video is somehow naging helpful for those planning to settle here, planning to migrate here in New Zealand, especially in Auckland. So, if you have a dream to come here to Auckland, if you have a dream to migrate here and live here in New Zealand, keep the dream and keep aiming, keep your ambition, and keep aiming for more. Don't stop. And God bless you all. Thank you all for watching this video. Please like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga tanong kayo or may mga comments kayo. And click that notification bell at the bottom so that you'll be aware of my future uploads. And I'll see you again soon. Bye!